Hindi nyo kailangan maging unique, kailangan nyo lang maging better. Yung problema kasi, pag sasali ka, wala kang i-iterate, meaning wala kang babaguhin sa binibenta mo versus binibenta ng iba. Maglalaban kayo ng pababaan ng presyo. Kaya mo rin naman lumalaban sa pababaan ng presyo kasi yung ending nun, talo ka. Ang goal ko ay ang mga contents ko ang magiging stepping stone nyo para mag-start o mapalago ang negosyo nyo. Okay guys, welcome sa episode 2 ng pre-opening. For this episode, didiscuss lang natin anong pwede nating ibenta, what to sell. Ang negosyo basically is palitan lang yan ng goods or palitan ng value. So usually, yung isang value doon, kadalasan pera yung value doon. So ano yung kapalit ng value? Kasi pera in itself is value. Diba? Marami kang magagawa sa pera. Then, kapalit ng pera ng kliyente or customer nyo, anong value yung pinoprovide nyo? So, tatlong options yung nakikita ko para sa pag-iisip natin kung ano yung pwede nating ibenta. Pero lahat ng options na to, iikot yan dito sa UFA. Pauso ko lang to. Yung yung shortcut. Pero meaning lang yan, unfair advantage. Unfair advantage. Okay? So, meaning ng unfair advantage is ikaw lang or maliit na grupo lang yung part nito. So, baka isipin nyo agad na, okay, wala akong unfair advantage. Wait lang. Lahat tayo may unfair advantage. Bakit? Kasi lahat tayo, iba-iba ng buhay. Possible na marami tayong katulad, pero lahat tayo, iba-iba yung mga pinagdaanan sa buhay. Iba-iba yung mga kamag-anak natin, iba-iba yung mga kaibigan natin, iba-iba yung mga nagiging experience natin sa buhay, iba yung pinuntahan mo today versus pinuntahan ng katulad mo, di ba? So, unfair advantages yun. Kailangan mo lang siyang i-utilize talaga. Okay? So, option 1, sa pag-utilize ng unfair advantage is your own UFA. Okay? Own UFA. Okay, ano tong own UFA na? Talasin muna natin yan. Own UFA natin dito is lagi yung basis. Is yung hobby nyo. Hobby nyo, tsaka yung trabaho. Hobby, trabaho. Okay? So, sa dalawang yan, bilugan nyo lang. Kunyari, okay, alam nyo na kung ano yung hobby nyo. Kunyari, basketball, piano, running, biking, coffee, hobby niyo yan. Trabaho nyo kasi ito yung pinagkakakitaan nyo na ng pera. Okay? Dalawang bilog yan. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin is, piliin mo lang isa. Asan mo gustong mag-double down? Yung tanong dito, tatanungin nyo sa akin, paano pag wala kang trabaho ngayon? Ever since ba wala kang trabaho? Okay. Pag sagot mo dun is wala pa rin, mamili ka ng trabaho na gusto mo. Kasi never kong isasuggest sa isang tao na mag-start ng negosyo na wala silang experience sa bagay na yan. So, kung wala kang trabaho, gusto mo kasi trabaho, okay, wala kang trabaho, X mo na yan. Diba? Anong hobby mo? Pili ka mag-basketball? Okay. Pwede mo siyang gawing basis. Pero tandaan nyo na yung dalawang yan, may linya, may arrow na pa ganyan. Okay? Nandito yung pera, tapos nandito yung kasiyahan. So, as you go along, sumasaya ka. Pero lumilit yung pera mo. Kaya tawag sa kanya is hobby. Maraming taong gusto siyang gawin kasi entertaining siya, masaya ka pag ginagawa mo siya. Pero most of the time, especially sa mga taong katulad ko, na wala namang special na hobby, na sobrang monetizable, hindi siya kumikita ng pera. Most of the time. Okay? Unless pa rin, syempre, tulad na napag-usapan natin ng first episode, nasa 0.1% ka or 1% ka nung field na yun. Diba? Same. Kung mahilig ka mag-basketball, in general, yung basketball, walang pera. Unless nagpupustahan kayo. Pero in general, walang pera yung basketball. Unless, NBA player ka, PBA player ka, magkakapera ka na. So, yung PBA player siguro sa buong mundo, nasa 0.1 sila. Tapos yung NBA players, nasa 0.0001. So, dun yung pera. Okay? Pero if, alam nyo naman yung current capabilities nyo, marami sa atin na nag-hobby lang para masaya, hindi para maging professional doon. Ang sinasabi ko dito is, sa specific na hobby mo, meron ka pang, may mga bracket pa sa ilalim yan. Sample, sa hobby natin, basketball. Ngayon natin sample basketball. Ganito gawin nyo para madali. Pag mamimili kayo ng hobby, i-position nyo yung sarili nyo na, okay, gagawin ko tong activity na to. Pero hindi lang dun sa mismong activity, hindi lang sa naglalaro ka na. Ano yung mga kailangan mo para mag-basketball? Minimum, maximum. Okay? So, kailangan mo ng sapatos. Okay? Kailangan mo ng damit.
Pero optional lang yun. So, kung kunwari pag optional, para matulungan ka, mapadali sa nyo, ba't di na siya nagsusulat? Damit, asterisk nyo, pag optional lang. Kasi may mga iba sa atin, nakaubad nagbabasketball, yan lang. Okay, so mukhang, ayun lang naman yung suot mo. Alam mo ng bola, syempre. Kailangan mo ng kalaro. Alam ka naman, solo player ka lang lagi, di ba? Siguro transpo, may kahit lakad, transportation pa rin considered yun. Kasi walking distance. Transpo. Okay, so tinatranspo mo yung sarili mo pag naglalakad ka. Baka kasi iba dyan, pilosopo eh. Sabihin natin, kasi hindi ako player ng basketball eh. So, baka may nakalimutan ako. Okay, so sa mga kailangan ng basketball, para makapag-basketball isang tao, ano dyan yung pwede mong piliin na ibenta? Kasi, alam nyo as tao na hobby yung basketball, alam nyo kung ano yung mga pain points nyo. Meaning kung ano yung sana meron ganito, sana may ganyan. Sana hindi na lang ganito. Di ba? Lagi niyong tandaan na huwag niyong i-reinvent yung wheel. Huwag niyong gagawa ng bago. Ganito na yung mga kailangan ng mga tao sa hobbies nila ever since for a reason. Ang gawin niyo na lang is mag-improve ng mga bagay-bagay. Never kayong, okay, bebenta ako ng jersey, ang dami nagbebenta ng jersey. Ang problema kasi pag sasali ka, wala kang i-iterate, meaning wala kang babaguhin sa binibenta mo versus binibenta ng iba. Maglalaban kayo ng pababaan ng presyo. And walang panalo dun. Ang panalo doon is malalaking companies. Kasi optimize na yung paggawa nila, yung production nila. Kung pamurahan lang ng presyo, hindi kayo makakalaban sa mga yan. And ayaw mo rin naman lumalaban sa pababa ng presyo kasi ending doon, talo ka. So ngayon, mamili ka, damit, bola, kalaro, transport. So yung tanong, anong kalaro bebenta ko ng tao? Pwede yung magbenta ng events. Okay? Lagi niyong tandaan na as a whole nyo siya tignan. Yung pangangailangan ng laro, pangangailangan ng hobby nyo. Pangangailangan ng hobby nyo is kalaro. Paano ka mag-set ng kalaro? Pwede kang gumawa sa sarili mong liga. Diba? Medyo kilala ka na. Okay, may liga ako, may pa-tournament ako na ganito. Tapos sa tournament na to, may ganitong prize pool. Pero kailangan yung may entrance fee para makasali din sa prize pool na to. So sabihin natin, per participant, sobrang dami nagbabasketball sa mundo. Per participant, sige mo ng 200 PHP. Sabihin natin may 100 per participant ka. So, times 100. So, 2,000 yan. May 2,000 or kulang 20,000. Ayan, times 2, 4. 20,000. May 20,000 ka. Pwede mo gawin prize pool dyan. Depende sa'yo. Siyempre, mag-organize ka ng event. Kailangan mong kumita dyan. Sabihin natin, 15,000 ang prize pool mo. 5,000 yung kita mo. Pwede na. Diba? May 25% margin ka. Pag ikaw yung nag-set ng event. Pero ang problema niyan, sa 25% margin, feeling ko masyado siya maliit. Kasi isipin nyo, okay, ang laki naman nakita mo. Maliit yan. Kasi kung 5,000 nakikita mo, paano pag kailangan mo mag-reserve ng ilang court yung i-reserve mo sa barangay, mag-sponsor ka ba ng tuwalya, ng Gatorade, di natin alam. Okay? Pero isa yun sa option. So maging open kayo na hindi lahat ng negosyo, produkto. Pwede rin kayong magnegosyo ng serbisyo. So service yung paghahanap mo ng mga kalaro, ng mga naglalaro. Next is trabaho. Gawin natin yung same. For example, ang trabaho mo is architect. So, ano yung mga kailangan nila? Unlike hobby, i-check mo lang kung ano yung mga kailangan para mag-start ng hobby or magawa yung hobby. Sa trabaho, may 2 layer siya. 2 layers. Okay? Sa unang layer is gagawin mo lang yung B2C. So, business to consumer or customer or client. Hili na lang kayo doon. Sa B2C na. Sa C ng B to C. Okay? So, for example, yung architect, target market mo is contractors. Ang kagandahan nito is marami nang gumagawa nito, mabilis ka matututo sa kanya. And especially if nakapag-aral ka naman, pumunta ka ng board, alam mo na dapat siya. So, especially if may experience ka na, pwede mong gamitin yung credentials, yung mga project na ginawa mo, dun sa experiences mo, i-collate mo siya, tapos sabihin mo sa mga tao na architect ako, may ganito ako. Okay? So, sabihin natin sample, contractor. So, sabihin mo sa contractor, may project ka ba ako magde-design, bayaran mo lang, may cut ako 5%, 10%, okay lang. Then, yung second layer niya is B2B. Diba? Instead na magtatrabaho ka para sa contractor, magtatrabaho ka para sa architect din. Since architect ka na, trabaho mo yung pagiging architect, alam mo na kung ano yung pain points ng architect. Sabihin natin, supply. Ikaw magsusupply sa kanya ng mga semento,
ng mga graba, depende. Di ako architect, so pumakapalak ako. Pwede rin na ikaw yung mag-supply sa kanya kasi mga architect, alam ko may mga computer stuff yan. So, pwede ka magbenta ng software. Hanap ka ng provider na kung hindi ka marunong mag-program, maghanap ka ng provider na. Sabihin mo, okay, provider, itong provider na to, specifically catering for architects. Diba? Kausapin mo sila, pwede ba makipag-partner sa inyo? May affiliate program ba kayo? May mga kilala akong architects na feeling ko magbe-benefit sa product nyo. Bibenta ko sa kanila to, bigyan nyo ako ng commission. So, ayun yung 2 layers ng trabaho. Pag trabaho yung pinili mo, magdo-double down ka sa trabaho mo. Either, magiging architect ka para sa mga taong nangangailangan ng architect, or magiging taga-benta ka o taga-supply ka or taga-service ka ng mga architect katulad mo. So, kaya ako sinasabi na kailangan trabaho or hobby lang. Kasi, ako, wala akong alam masyado sa basketball. Wala akong alam masyado sa architect. Ang unti na nasulat ko. Pero kayo, kapag expert na kayo dito or sobrang tagal nyo nang ginagawa yung mga bagay na to, sobrang dami nyo masusulat dyan. Mamimili ka na lang. Okay? Ang kagandahan niyan, dahil expertise mo na siya, madalas mo na siyang ginagawa, mabilis mo siyang matetest. Okay. Example, basketball. Yung bola namin, gusto namin square. Sabihin na natin. Di magagawa ka ng papagawa kang ganag pa sa China, supply na square na bola. Madali mong malalaman if di gumagana yung product mo kasi nasa circle mo na siya. Circle mo na yan eh. Sabihin, pwede mo ko sabihin, ay, pre, patesting ako ng bolang square. Testingin nyo, lalaro kayo, pre, di gumagana, di bumabalik sa akin yung bola. E di egis agad, hanap ka uli ng bagong check. Mas mabilis yung turnaround mo. Mas mabilis yung testing mo ng product market fit. And once na nag-product market fit ka, scaling na lang issue mo. And yung scaling natin, didiscuss natin sa next episode kung paano magbenta. Okay? Option 2 naman natin, so yung option 1 natin, mamili tayo ng hobby or mamimili tayo ng trabaho. Any. Okay? Option 2 natin is other UFA. Okay? So sabihin natin, katulad nyo ako, na wala akong hobby before nag-gaming ako. Okay? Sabihin natin, ito yung UFA, yung option 1 ko, gaming. Tapos trabaho ko is HR. HR ako dati or accounting. Una sa lahat, hindi ko pwedeng piliin yung hobby ko kasi di ako masaya sa kanya. Nag-excel ako sa kanya pero di ako naging masaya sa kanya. Ayoko ng accounting tsaka HR. Ekis. Gaming, para sa akin lang, medyo napagod na ako sa kanya. Simula na nag-negosyo ako, simula na nagtrabaho ako, hindi na ako nag-enjoy sa gaming. So, ayoko na rin siya piliin. Tumanda na. Diba? So, ano nang gagawin ko? Wala na akong option dun sa option 1. So, kaya ako naisip yung may option 2 tayo, other UFA. So, lagi nyo tatandaan yung K. Diba? Kapamilya, kaibigan, kakilala. Tama? So, yung kapamilya, kaibigan, kakilala. Tandaan nyo na habang bumababa kayo, may araw din yan. Mahilig ako sa araw eh. Diba? Habang bumababa kayo, bumababa yung trust. Siyempre, mas may tiwala ka sa kapamilya mo kaysa sa kakilala mo lang. Diba? Tapos habang tumataas naman kayo, humihirap yung execution. Kasi diba, kunyari ka kapamilya mo, nasabihan natin tatay mo or kapatid mo, hindi mo siya pwedeng kausapin na parang kakilala mo lang na, uy, hindi okay yung trabaho mo na to. Diba? Wait lang. Okay, false alarm. Okay, so isipin nyo na lang na kapag kapamilya mo, hindi mo pwedeng, kailangan mo mag-tiptoe sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, uy, ang pangit ang trabaho mo. Pwedeng pakiparitan. Diba kasi alam naman natin whether we like it or not. Mas maalaga tayo sa mga words na sinasabi natin sa mga mas ka-close natin kaysa sa hindi. Okay? Ang problema, ayun yung problema sa kanya, pagkapamilya, ang kagandahan sa kanya may trust ka. Hopefully. Diba, hindi ka naman nanakawan ng kamag-anak mo. And mas may tiwala ka lang para in general, relative sa kakilala mo, syempre. Diba? Sa kailangan nyo piliin yung options dito. Muna. Okay? So, okay, nakapili ka na. So, sabihin natin para safe, in the middle, kaibigan. Sapat yung tiwala, pwede execution, medyo kaya mo siyang rektahin. Good. Mamimili ka kung ano yung circle niya na pinagkakakitaan na niya ng pera. Huwag sa hobby niya, sa trabaho niya. Pero kung yung hobby niya, ginawa na yung option 1, unconsciously, kumikita na yung hobby niya, pwede mo na siyang tulungan. Pero huwag kang papasok sa circle ng kakilala, kaibigan, kapamilya mo nang hindi pa siya kumikita doon. Kasi,
Hindi pwedeng pagpasok mo, bigla na lang yung kikita. Di ba? Kaya ang hilig ng mga tao, uy, pre, ang sarap ng luto mo, benta mo yan. Kailangan kita naging successful na ganun. So make sure na pag pipili mo dito, medyo may kita na, hindi ka na malaki, medyo may kita na. Okay? O sabihin natin, ang kakilala mo, meron siyang IT siya, employee siya. Diba? Makikita niyo yun. Employee siya, IT employee. Dito papasok yung pagiging ano niya, like, pre, may kilala, may alam ka ba, may problema ka ba, diba, kailangan mo interviewin yung kaibigan mo. So, kaibigan yung pinili natin. Okay? So, sabihin natin, IT yung tropa mo. Tatanungin mo siya, pre, bilang IT, ano yung pinaka-hassle sa'yo? Ano yung pinaka-ayaw mong ginagawa? Diba? Sabihin ng kaibigan mo, customer service, ticket. So, sabihin natin, ayaw din niya yung hardware. Gusto niya, yung mga software lang. So, yung mga yan, marami na rin, dumaan na sila sa option 1. Ang problema lang, hindi sila dumaan doon with the expectation na ayusin siya or gawin siyang negosyo. So, for example, kaya IT yung pinili ko, may kaibigan ng IT. Sabi niya, pre, ang problema ko kasi yung mga computer ko, ang gaganda eh. Pero, in 2 years span, 3 years span, ang dumi na ng computer ko, bakit di tayo mag-deep cleaning? Diba? So, bigla akong nisip, okay, may deep cleaning provider na ba? Meron sa Gilmore pa. Diba? So, tulad sabi ko, ba't natin kailangan recreate yung wheel? Padaliin na lang natin. Bakit di tayo mag-deep clean ng mga PC na instead na pupunta pa sila sa Gilmore, tayo na pupunta sa kanila, pipick upin yung PC, tapos ilinisin natin. Diba? Hindi nyo kailangan maging super genius na, may eureka moment na, uy, shit, magandang business to Kasi ganito, wala pong gumagawa. Hindi nyo kailangan maging unique. Kailangan mo lang maging better. Hindi nyo kailangan maging unique. Kailangan nyo lang maging better. Okay? So, papasok ko sa circle niya. So, kung may mga trabaho, for example, ang trabaho ngayon is nagnenegosyo ako, tapos napag-usapan niya, okay, deep cleaning. So, napag-usapan niya, deep clean. Okay. Ako, na may alam na ako sa negosyo, baka pwede natin i-start ng deep clean. Feeling ko feasible siya, improve natin siya. Ayun na ibebenta natin. Okay? Option 2 yan. So, lagi niyong tandaan, may percentage yan. Most of the times, maliit yung cut mo. Kasi siya yung expertise dyan. Pero, kung kaya nyo, kung kaibigan mo, may sapat na tiwala, karamihan ikaw yung execution, 50-50 kayo, para safe. Pero wag kayong mahiya na tumanggap na mas maliit na kita. Kasi hindi naman kayo expert sa field na yun. Through time, kayo na magiging expert doon. Pero pagka-start, wag kayong matakot na tumanggap na mas maliit. Pero please, no less than 30%. Okay? Then, option 3 is combine / make your own. Okay, what do I mean? Habang nagdadrive ako, naisip ko lang siya na ito yung ginawa ko. Kasi tulad sabi ko, monetizable yung hobby ko. Ayoko yung trabaho ko. So, wala akong choice. Pumupunta ako sa option 2. Okay? So, yung option 2 ko is yung nanay ko. May spa siya sa Singapore. So, ayun yung unfair advantage ko na may spa yung nanay ko. Okay? Then, naisip ko, okay, option 2 yung una kong pinili talaga. Okay? Option 2. Spa. Okay, so kailangan ko malaman, okay, may spa ka, anong kailangan mo sa spa. Pero since kumikita na yung nanay ko sa spa, i-expect natin na out of the 3 foundations ng business, may isa na siya na star. Or nakuha na niya yung secret sauce. Hindi man secret sauce, like yung special sauce. Diba? Para sa business na to. Kasi yung 3 foundations ng business lagi is product or service, product, service, same. Then, operations. So, kung paano nyo ini-execute or kung paano nyo finu-fulfill yung produkto, yung service. So, for example, pag spa, okay, sino yung mag-handle ng mamasahista? Sino mag-handle ng laundry? Sino mag-handle ng kuryente? Sino mag-handle ng water heater? Sino mag-handle ng cleaning? Operations yun. Okay? Yung mga legalities din. HR, accounting, finance. Then lastly, sales and marketing. So, usually, kapag yung business ng tao is kumikita na, pero hindi pa sila multi-million or multi-billion. Isa sa mga foundations nila yung na-check na nila. Tapos may isa na 50% pa lang. So, in our case, yung nanay ko, perfected na niya yung produkto. Diba? Yung serbisyo na spa. Ang 50% niya is yung operation. Siyempre, posible namang kumita ka ng pera nang hindi mo alam kung ano yung mga legalities nito, paano mag-HR, paano mag-recruit, paano mag-onboard, mag-offboard. Kailangan mo yung 50% niya.
Tapos zero sila pagdating sa sales and marketing. Kaya nga sila di pa lumalaki. Kasi kung 100% lahat yan, multi-billion na yan. So, miss pa siya. Okay, pinili ko pa mo, tutulong ako. Ang problema, wala nga akong skill na makakatulong sa kanila. HR siguro, di ba? Makakatulong ako sa operation. 50% ng HR yun eh. So, hindi ko na, well, may added value na ako, yes. Pero empleyado lang ako pag isang value lang inad ko. Pumasok na yung HR/operations. So, nag-handle na ako matagal na ako nag-handle ng tao, so dito siya bago sa akin. Ang kulang na lang namin is sales and marketing. So, self-study. Inaral ko yung sales and marketing. So, gumawa ako, make your own na circle. Gumawa ako ng sarili kong bilog. Kasi kung wala kang trabaho na gusto mo, wala kang ginawang hobby na monetizable o di mo na rin gusto, tapos wala kang kakilala na complete package na kailangan mong gumawa ng skill or kailangan mong magkaroon ng skill para maging valuable dun sa magiging kasama mo sa negosyo mo. Kasi ayaw mo maging part ng negosyo na wala kang value kasi any day, pwede ka nilang palitan. Okay? So, ito yung long route. Depende sa inyo kung gaano kayo kabilis matuto. Ako, ginawa ko dito. Nag-start kami September 25, pero to be honest, nung February pa ako last year, nag-aaral ng sales marketing, self-study, books, YouTube, podcast, lahat yan naaral ko. Di nyo alam equation natin para magkaroon ng pera, balikan nyo yung episode 1 ko, please. Kaya yun yung una kong diniscuss. Para magkapera, kailangan mo ng talent, 1, kailangan mo ng education, tas multiplied by volume. So, since last year, more than a year na ako, every day, 6 hours straight, nag-aaral ako, plus ini-execute ko siya. So, dalawa dun sa equation ko, ginagawa ko at the same time, any day. Every day, ginagawa ko siya. So, umabot na ako sa point na kaya ko na ibenta to ng multiple times. Diba? Sa unang buwan na in-execute ko lahat ng to, kinumbine ko yung galing ng yung unfair advantage, diba, maganda na yung produkto at serbisyo, with my sales and marketing na inaral ko na napakatagal every day. Hindi to joke every day. In a span of 1 month, kumita kami 600,000 pesos. Sobrang bihira na sa business. I mean, may sales kami sa 600,000 pesos. Okay? Unang buwan yun. Home service lang yun. Wala pa. Hindi pa tapos yung construction nito sa span na to. Okay? So, kung kakayanin ko, babata pa ako, diba? Tapos gaming yung naging hobby ko. HR yung naging trabaho ko. Paano pa kayo? That's it for our episode 2. Okay? Hopefully nakatulong. After nito, tutulong. Ngayon na alam na natin kung ano yung pwede natin ibenta, ano yung ibebenta natin, saan kayo masaya magbenta. Tuturo ko sa inyo paano naman sila ibebenta. Or basically, sales and marketing. So, imposibleng kasya to sa isang episode. So, most likely multiple episodes yung topic natin, sales and marketing. Okay ba? Comment down below kung nakakatulong ba sa inyo and share nyo to sa mga kakilala nyo na alam nyo na matutulungan natin. Peace out.